God bless po. Masaya. His strength is perfect. His strength is perfect. When our strength is gone, He'll carry us when we can carry on. Praising His power, the weak become strong. His strength is perfect. His strength is perfect. His strength is perfect. His strength is perfect. Palakpakan natin ang Panginoon sa gabing ito. Ang kanyang kalakasan ay laging sakdal, lalo na doon sa ating mga kahinaan, mga kapatid. At minsan pa ay mapagpalang gabi po sa bawat isa. Binabati ko kayo sa pangalan ng ating Panginoong Jesucristo. At tayo ay magpapatuloy na, mga kapatid, bago tayo manalangin. Tayo sama natin itong prayer request. Bago tayo manalangin, basa tayo ng scripture. Mabilis ang oras. Sabi dito, Hebrews chapter 11, verses 1 to 3. Now faith is the substance of things hoped for, the evidence of things not seen. For by it the elders obtained a good report. Through faith we understand that the worlds were framed by the word of God, so that the things which are seen were not made of things which do appear. Amen. Ang Diyos ang patuloy na magpala sa kanyang mga salita. Tayo mananalangin. Sama natin ang prayer na to. Amen. Dear Lord Jesus, once again, maraming salamat po, Panginoon, sa gabing ito, Panginoon, na kami, Lord, ay binuklod mo, Panginoon, sa isang layunin, sa iisang dahilan, Panginoon, ng aming mga puso, Lord, ay nauuhaw, Panginoon, sa iyong presensya, sa iyong mga salita, Panginoon. At narito, Lord, ang bawat isa na nagpapaubaya, Panginoon, sa anyaya ng Espiritu, na ikaw din naman, Lord, ang siyang naglagay sa aming mga puso. Kung ba't kami naririto, dahil may kagalakan kami, Panginoon, na purihin ka, pasalamatan ka, sambahin ka, ibigay ang pinakamataas na papurit pasasalamat, pagkat karapat dapat ka sa lahat ng mga ito, Panginoon. And as we approach Thy Holy Word, Lord, kami ipatuloy rin na nagpapakumbaba, Panginoon, sa iyo. Nalalaman mo, Lord, ang aming mga lakad, ang aming mga puso. Ano man ang aming, Lord, hibik, araw at gabi sa iyo, ikaw ang lubos na nakakaalam, Ama. Kaya dalangin ko, bago kami, Lord, magpatuloy, ay humingi kami, Panginoon, ng kapatawaran, O Diyos, sa lahat ng aming mga pagkukulang, trespasses, false mistakes, Lord. Huwag mong hayaang magkaroon ng bara, Panginoon, nang sa ganun ay malayang makakilos ang iyong banal na Espiritu Santo sa amin. Nalalabas kami, Lord, na pinunuan mo, Lord, ang aming saro ng kagalakan, Panginoon. Mapagaling ang mga may karamdaman, matugunan ang bawat pangangailangan, masagot ang bawat tanong, Lord, at ikaw ay makapangusap sa espesyal na paraan na mararamdaman nila, Panginoon, na ikaw ang siyang tunay na nangungusap sa amin. Pagkat, Lord, ang sabi mo, 2 o 3 na nagkakatipon sa iyong pangalan, lagi kang paroroon, Panginoon, sa aming kalagitnaan. Kaya iniimbitahan ka namin ng iyong matamis na presensya, Panginoon, ang siyang sumama sa amin. Hipuin ang bawat puso, buksan, Lord, ang lahat ng daraanan ng iyong mga salita, at mapagpala, Panginoon, ng iyong mga anak, Lord, sa dako po na ito. Ingatan mo, Lord, ang Pastor, Lord, sa dakong ito, Pastor Ron, kanyang may bahay, kanyang pamilya, sa kanila, Lord, na mission, Panginoon. Bless us, O Lord, at bless mo rin sila, Panginoon, saan man sila naroroon. At sa prayer request na ito, Panginoon, ikaw ang higit na nakakaalam sa pangailangan naming kapatid, Sis Lori Alparito. Lord, dalangin ko ng iyong mapagpalang kamay ay bumaba, Panginoon, sa puso ng iyong anak. At ano man ang kanyang pangangailangan, ano man ang kanyang panalangin, ano man ang kanyang hibig,
Lord, bayaan mo ay kaanin na pandama, Panginoon, ang siyang makahipos sa iyo, O Diyos, at ibigay mo sa kanya ang iyong Panginoon, kapangyarihan, Panginoon, at katugunan sa anumang na pangangailangan. Patuloy mo kaming samahan, ikaw ang masyang mataas at mapupurihan. Ito po'y aming binabalik sa iyong dakilat matamis na pangalan, aming Panginoon Jesus. Amen and amen. Tayo'y malaya ng makaupo, mga kapatid. Amen. Salamat sa Panginoon. Blessed evening, saints. Amen. Salamat sa Panginoon muli na kami ay naririto muli. Actually, alam niyo mga kapatid, kakagaling lang ng inyong lingkod sa trangkaso. Uso-uso yung ubot sipon. At ganun din, yung may bahay ko din, tinamaan din mga kapatid. Pero sabi ko nga, salamat sa kagalingan na nanggagaling sa ating Panginoon. Dahil alam niya na may mga tungkulin tayong dapat gampanan at lagi siyang obligado sa atin, mga kapatid. Diba, kung tayo lalapit lamang ng may pananampalataya sa Kanya at ang Diyos ay laging tutugon, mga kapatid, sa lahat ng ating mga pangangailangan. So, nais na nating magpatuloy. Nais ko mangusap sa, God bless you, brother, sa mensahe sa gabing ito. Amen. Next slide po. The reality of a believer, at yun yung sixth sense. Amen. So, ang realidad ng isang mananampalataya, amen, sa ating Panginoon. Diba? Ba't na sabi mo, Pastor, na merong realidad ang isang mananampalataya? Kasi, unang-una, tayo ay special class of people sa mata ng ating Panginoon at tayo ay merong tinatawag, mga kapatid, na bahagi sa ating Panginoon na kung saan ito ang itinuturing nating mga tamang bagay, mga kapatid, na lampas dun sa nakikita ng ating mga mata. Amen. Glory to God. So, nice. Ayoko magpauna, mga kapatid. So, the reality of a believer, yung sixth sense, mga kapatid. Next slide po. Balikan natin yung next slides. Yan, scripture. Balikan natin yan. Now, faith is the substance of things hoped for, the evidence of things not seen. So, mangusap tayo sa pananampalataya mismo, mga kapatid. Na ang pananampalataya daw, mga kapatid, ay kapanatagan sa mga bagay, mga kapatid, na ating pong inaasahan dahil unang-una, pagka sinabi mong believer, mga kapatid, talagang sumasampalataya yan. Naniniwala sa ating Panginoon. Na bagamat marahil ang mga sirkumstansya sa buhay natin, mga kapatid, ay para bang kabaliktaran o against sa atin, mga kapatid, meron tayong advantage, mga kapatid, ng ating pananampalataya ay kailanman ay hindi mabibigo, mga kapatid, pagkat ito'y nanggagaling sa ating Panginoon. Diba? Na sa lahat ng bagay na ating nararanasan, mga kapatid, ang pananampalataya ang isang bagay, mga kapatid, na maaari nating maituring na pinakamatibay, mga kapatid, na saligan ng ating pinaniniwalaan, mga kapatid. Amen. For it, by elders obtain a good report. Ito yung sa pamamagitan din ito sa pananampalataya ay naka-receive, mga kapatid, yung mga forefathers natin ng commendation, mga kapatid, sa kanilang mga naging patotoo rin, mga kapatid, sa ating Panginoon. At sabi dyan, through faith, we understand that the worlds were framed by the Word of God. Diba? Sabi doon, Genesis, mga kapatid, in the beginning, mga kapatid, ay, ang sabi ng Panginoon, let there be light. At sa pamamagitan ng salitang ito, mga kapatid, ay na-create ang mga bagay, mga kapatid, dahil unang-una, diba, ang sabi ng prophet, nagpasimula ang Diyos, mga kapatid, na siya'y hindi pa Diyos. Diba? Pag narinig mo sa denomination yan, paano mo explain yan? Diba? Because God, in the beginning, mga kapatid, siya ay tinatawag na Elohim. Diba? Elohim is self-existed one. Siya'y namumuhay na mag-isa, nag-i-exist mag-isa, pero mga kapatid, ang sabi doon ay siya'y nagsalita dahil meron siyang mga katangian o attributes, mga kapatid, na kailangan ma-express. At para siya'y matawag na Diyos, ay kailangan na isabi, maging object siya ng worship. Kaya una yung ginawa, mga kapatid, ang sabi doon ay ang anghel, mga kapatid. Nang sabi doon ay na-fulfill yung kanyang desire na maging Diyos dahil merong sumamba sa kanya, mga kapatid. At ang sabi doon, alam mo ba, pagka ang Diyos ay nagsalita sa panahon na yun, ay walang ibang pwedeng sumampalataya doon sa salitang kanyang binigkas, maliban din doon sa kanyang sarili.
Kaya ang sabi doon ay kailangan sampalatayanan ng Diyos yung kanyang sariling salita para ma-express, mga kapatid, yung kanyang gustong bigkasin at i-create, mga kapatid. At gayon din ang mananampalataya, mga kapatid, na tayo mismo ay isang mananampalataya sa ating Panginoon at gusto natin na ma-express ang kalawalatian, kapangyarihan ng ating Panginoon. Kung meron tayong pangangailangan, you must speak. Amen. At kailangan mo sampalatayanan yung bagay na binigkas mo pagkat tayo inaungusap, mga kapatid, sa pananampalataya. Sabi doon, faith is not that loose. It must be, ito'y dapat nakabase sa isang matibay na saligan, mga kapatid. Diba? Ito'y sa Biblia, mga kapatid. Hallelujah. Next slide po. Amen. At nakreate ang mga bagay. At sabi doon, kukuot na ako madali, mga kapatid, dahil marami ito. Sabi, sa message ng disease and affliction, we're controlled, our bodies, by 5 senses. Diba? Sabi doon, how many knows that to be true? Let's see your hand. 5 senses, see, taste, feel, smell, hear. That controls the natural man. Diba? Para isa-isang tao, mga kapatid, ay itong 5 senses na ito ay kailangan natin ito sa pang-araw-araw. Diba? Now, there's another man on the inside, which is the man of faith. The Spirit, he has 2 senses. Dalawa lang daw yan. Sabi doon ay, one of them is faith and other is unbelief. Pero dahil ikaw ay believer, mga kapatid, dapat alam mong iposisyon ang sarili mo kung saan. Doon ko sa pananampalataya. Diba? Na kahit na gaano, mga kapatid, na against yung mga bagay sa atin, mga kapatid, ay magagawa mo makaalpas, mga kapatid, because you are a man of faith, Spirit, yun nandoon sa loob, mga kapatid. Diba? Sabi nga kanina, diba, yung mga may karamdaman at lahat, mga kapatid, talagang dinadaanan natin eh. Diba? Kasi nasama tayo, mga kapatid, din po sa pagkahulog ng tao, kaya merong karamdaman, di na dapat maging question sa atin yun. Ang kailangan nating tingnan, mga kapatid, merong Diyos na tagapagpagaling, mga kapatid, isang Jehovah Rapha, mga kapatid, na maaari nating matawag sa pamamagitan ng ating ika-6 na pandama. Pastor, ano yung ika-6 na pandama? Kasi 5 lang po, sabi ng science. Pero hindi lamang nalilimitahan ang Diyos sa science. Amen. Next slide po. Sabi niya, amen? That's when a man, sabi niya, that's when a man meets God. It changes his makeup and it gives him a super sense. Di ba? Ano yung super sense na tinatawag? Kung merong 5 pandama, meron tayong ika-6. Di ba? Kasi ang pandama, mga kapatid, ginagamit natin ito para makontak natin yung mga bagay, mga kapatid, na nag-i-exist dito sa reality, mga kapatid, na meron tayo. Now, the natural man only has 5 senses. But the believer, when he meets God, he gets something different. And it's a super sense that lifts him up above the shadows. Di ba? May mga ganyan tayong experience. Kahit na parang napakadilim na ng sirkumstansya, napakadilim na ng pangyayari, nagagawa, mga kapatid, nung ika-6 na pandama natin, mga kapatid, na tumingin ng mas mataas dun sa mga sirkumstansya, mga kapatid, pagkat hindi lamang tayo saklaw, mga kapatid, ng mga bagay na nakikita natin. It makes him believe things that's impossible to come to pass. Ito'y nagagawa na ibubunsod na sumampalataya dun sa mga bagay, mga kapatid, na para bang imposibleng mangyari. Hindi pa nga na nangyayari pa rin kahit ilang beses ka nang sumampalataya. Pero sabi, he still believes they will come to pass. Kahit gaano katagal, kahit gaano ang paghihintay, kahit gaano katagal kang lumuhod sa ating Panginoon, alam mong darating dahil pinangako niya. Because God said so. Dahil sinabi ng Diyos. At kapag sabi doon, when a man meets God, something takes place. Diba? So malino, ibig ko sabihin, yung 5 pandama para makontak natin yung mga earthly things dito, yung mga bagay-bagay. Pero yung ika-6, mga kapatid, ay para makontak natin ang ating Panginoon. Diba? Tayo tumatawag kasi unang-una, mga kapatid, tayo'y sumasamba sa Kanya. Tayo'y nagpupuri sa Kanya. At kung merong pangangailangan, mga kapatid, meron tayong channel na pwedeng daanan, mga kapatid, upang matawag natin ang ating Panginoon sa ating buhay.
Di ba lagi ko sinasabi dito, kapag ka may suliranin, ibinubunsod niyan mga kapatid na anak ng Diyos ay lumitaw sa ating kalagitnaan. Yun ang gusto niyang mangyari, yung pumunta siya dun sa eksenang yun mga kapatid. Sa mga gipit na sitwasyon, sa mga pinakamahirap mga kapatid na suliranin ng ating buhay, ibinubunsod niyan mga kapatid upang lumitaw ang ating Panginoon sa atin. Next slide po. Sabi niya, you were given 5 senses. Them 5, your intellectuals, was never given to lead you. Alam niyo ba yung 5 pandama daw mga kapatid ay hindi ibinigay ng Diyos sa atin para yan na maging tagapanguna sa atin. The 6th sense, which is faith, was given to you to lead you. Ang pananampalataya ang siyang dapat ay gumagabay sa iyo. And the 6th sense is the super sense, it leads you. Ba't sinabi niyang super sense? Ang hirap itagalog niyan eh. Ibig sabihin naman ng super sense, ito'y mas higit doon sa 5 pandama. Ito'y mas mainam, mas mabisa, mas makapangyarihan kesa doon sa 5 pandama. At ito ang siyang tunay na gumagabay sa iyo. Hallelujah! Di ba? Sabi, Pastor, di ba akala ko ba ang Holy Ghost ang gumagabay sa atin? Mamaya dadaanan natin. Next slide po. We are taught that the natural man has 5 senses. God gave him these 5 senses to contact his earthly home. Yun ang dahilan bakit mayroong 5 senses. And those senses are known, see, taste, feel, smell, hear, those 5 senses which are known to the natural man. But we know we are not, hindi tayo natural lang. Tayo ay twofold being, sabi ng prophet mga kapatid sa message. At ang sabi doon, wala namang masama, natural man. And we cannot operate or live a normal life when one of these senses fail to act. Isipin mo, pag may sipon ka, di ba ang hirap maamoy, kung ano dapat mong maamoy. Pagka may sipon ka, ang hirap malasahan, yung dapat mong malasahan. Sabi niya, without them, there is something missing, some portion of life that we cannot contact without the sense of acting. And they are good, they are useful, and they were given to us by God. Pero merong purpose yan. Diba? Hindi mo sabihin na yung 5 senses bigay pala ng ating Panginoon. So kahit ano palang gawin ko, kahit mananampalataya ko, okay lang. No, mga kapatid. Next slide po. Sabi niya, God gave those senses, but they're given to you as a gift. Diba? And it depends on how you, sabi niya, what you yield these senses to will be the way that your life is controlled. And the way you yield those 5 senses, di ba? Ito'y kaloob ng Panginoon sa atin. Meron itong gamit, mga kapatid, kung paanong in spiritual sense ang isang kaloob ay merong specific na gamit, mga kapatid, sa isang church. Ay gayon din, mga kapatid, yung ating 5 pandama. Pero ito'y nakadepende kung saan mo ito pinapasuko, kung saan mo ito pinapaubaya, mga kapatid. Sabi niya, what you see, what you hear. Sabi niya dyan, what you see, what you hear. Amen? Sabi niya dyan sa message, Amen. Talagang sinusubok yung ating 5 senses. Pero nagpapasalamat tayo sa ating Panginoon. Meron tayong 6 sense. Na kaya natin tumingin na all things work together for good. Diba? Kasi ang kaaway, gusto kang inisin yan. Pero hindi ka maiinis kasi may ika-6 kang pandama. Mga kapatid. Hallelujah. And there is something missing that portion that the life cannot do. Yan, and they're good, they're useful, they were given to us by God. Next slide po. Amen. And God gave those senses, they were given to you as a gift. And sabi kanina, you feel whatever those senses you are yielded to, they will dominate you. Diba? Kung saan mo ito pinasusuko, kung saan mo ito pinapaubaya, mga kapatid, ay ito ang mangingibabaw sa iyo. Diba? Kaya hindi lamang makapatid na tayo binigyan, mga kapatid. Alam mo yung pre-moral agency, yung malayang pagpili, pero hindi tayo exempted dun sa mga consequences. Kahit binigay yan as a gift ng ating Panginoon, ay kailangan nating gamitin ito ng mainam. Diba? Next slide po. Kasi mangingibabaw kung ano man yung ginagamit mo at kung saan mo ito isinusuko, mga kapatid. And we are grateful to God that we have the 5 senses. But by no means was these 5 senses given to you to guide you. Sabi niya, mas masaya tayo, nagpapasalamat tayo, pero hindi ito ang mangunguna sa iyo.
Hindi ito ang gagabay sa'yo. They were given to you for earthly contact lamang, mga kapatid. But there was given you a sixth sense, and the sixth sense, it belongs only to the Christian. And you cannot have this sixth sense until you become a Christian. Di ba? Hindi lahat merong ika-6 na pandama. Kaya hindi kanila nauunawaan. Kaya minsan nami-misunderstood kanila. Sa kilos mo, sa pananalita mo, sa buhay mo, inaayawan mo yung mga bagay na hindi karapat-dapat sa ating Panginoon na ginagawa nila. Because you were a Christian, you were given a sixth sense. Dahil yung sixth sense, yung pananampalataya na yan, marami pang laman yan sa loob. Amen. Alam niyo ba mga kapatid, kahit nga pagiging Christian, alam niyo ba, ang Diyos ang nag-desire yan? Sabi niya, for it is God who desires for you to be a Christian. Ang Diyos ang nag-desire niyan. And it's the only way that you can have any more than 5 senses, natural senses, for the natural person. Next slide po, sabi niya, walang ibang paraan para magkaroon ka ng ika-6 na pandama maliban, Kristiyano ka. And the sixth sense is better known to the Christian as faith. Diba? It's the one that governs and guides you and superior. Ibig sabihin, ito'y pinakamataas sa lahat ng pandama, mga kapatid. And it is superior to all senses or other 5 senses. Pero kung minsan, dahil nga merong spiritual amnesia ang tao, masyado tayong nakasalig dun sa ating 5 pandama. Diba? Minsan, Pastor, wala na kaming bigas eh. O parang di ka believer. Kasi ang Panginoon, provider. Pastor, nangihina ako, Pastor, kasi may sakit ako, Pastor. Ang Diyos ay Jehovah Rapha. Diba? Kailangan, mga kapatid, kasi tumitingin tayo dun sa St. Thomas eh. Diba? Pag sinabi mong St. Thomas, ang perspective agad ng tao dyan, negative. Diba? Pag narinig mo, St. Thomas, sakit agad yun. Pero pag sinabi mong evidence, pananampalataya yun. Kaya kung merong St. Thomas, mga kapatid, balikan mo yung ebidensya na sinabi ng ating Panginoon na anuman yung circumstansya, mga kapatid, at St. Thomas, mga kapatid, ay mas mainam at mas mataas, mga kapatid, yung ebidensya na ibinigay ng ating Panginoon sa pamamagitan ng kanyang salita at sa kanyang pangako. Diba? Kaya kung minsan, mga kapatid, puro tayo pakikibaka talaga. Diba? Kasi yung ating pakikibaka, mga kapatid, kung tutuusin, hindi sa laman at dugo, kundi dun sa spirito, principalities, mga kapatid, na hindi po nakikita ng tao. Amen. Next slide po. Baybay natin ng konti bago ako magpatuloy. Now, I would not say that because we receive the sixth sense, that the 5 senses are no good no more. Balanse tayo. Diba? Hindi ibig sabihin nito, may ika-6 na pandama na ako, hindi na mahalaga hindi na ako magwo-work. Hindi na pabayaan mo yung pamilya mo. Hindi ka na nakakain, mga kapatid. Diba? Yes, they are. Those 5 senses were given to you by God and they are to be used. And when the 5 senses act contrary to the word of God, then they are lying. Di ba kapag ang yung ika-6 na pandama ay nagsasalita ng against, mga kapatid, o kabaliktaran sa idinideklara, mga kapatid, ng salita ng ating Panginoon, then that's a lie. Di ba sana nagsisink in sa atin yan? Na kung ano man yung ating nararamdaman, pakiramdam ko, Pastor, hindi ako ligtas. Pakiramdam mo lang yan. Sinungaling yan. Hindi yan ang sinasabi ng salita ng ating Panginoon. Pagkat pag naririnig mo ang salita ng ating Panginoon ay merong umaamin sa loob, mga kapatid, na bagamat maaring ikaw ay nasa isang kalagayan na hindi ka marapat sa Panginoon, marami kang pagkukulang, pero merong umaamin sa loob, mga kapatid, na ito'y nanggagaling, mga kapatid, sa ating Panginoon. Hindi mo dapat tingnan, mga kapatid, yung pong mga sirkumstansya o yung sinasabi ng 5 pandama. Diba? Kung minsan dinadala tayo ng Panginoon dyan para ma-recognize mo, meron kang ika-6. Minsan hindi mo nagagamit. Diba? Minsan may isa pang sense eh. Yung common sense. Sabi daw, hindi daw common. Diba? Pwede ko sabihin, alam mo, common sense, pagka-believer ka, may sixth sense ka. Imposibleng wala, mga kapatid. Because before the foundation of the world, nung meron siyang inilagay sa iyo, mga kapatid, ang sabi doon, lahat ng potensyal, mga kapatid, nung binhi nyo, nandoon sa binhi. Lahat ng pangangailangan natin, nandoon sa loob na yun. Hindi mo lang nare-recognize kasi kailangan mo munang uminom
Uminom ng uminom hanggang sa ma-push out mo mga kapatid, yung pong qualities at mga attributes na nandun sa loob. Hallelujah! Kung believer ka, may sixth sense ka. May ika-6 na pandama ka. Na kung minsan nakakalimutan mo, kapatid, gamitin mo yan ngayon. Na ano man ang pangangailangan mo sa ating Panginoon, kontakin mo ang ating Panginoon sa pamamagitan ng ika-6 na pandama na yan. Diba? Pastor, kasi sinasabi nung katawan ko, mahina ako, hindi ako punta ng church. Nagpatalo ka dun sa 5 pandama. Hallelujah. Pastor, kasi isipin mo naman, 5 yung pandama, tapos isa lang yung isa. Pero alam mo, mas superior yung isa. Hallelujah. Iniisip natin, kasi hirap ako, pastor eh. Kasi mali lang tayo ng thinking, mga kapatid. Nakatingin tayo sa sintomas. Hallelujah. Kaya balikan natin yung mga basic. Di ba, pastor, alam mo, pag nagtuturo ka dito, basic, mas masarap magturo ng basic. Yung naiintindihan ka. Sabi ko nga, anhin mo yung magtuturo ka ng malalim, tapos hindi ka maintindihan. Tsaka pastoral etiquette lang. Inimbitahan ka daw, huwag ka magdoktrina. Iwan mo yun sa pastor. Ang kailangan nila, mga kapatid, salita ng ating Panginoon at kung ano yung pangangailangan ng kanilang mga tupa doon, mga kapatid, depende yun, mga kapatid, sa hatak ng kanilang ika-6 na pandama. At yun ang ipapangaral mo, mga kapatid, dahil yun ang pangangailangan nila sa gabing yun. Kaya kung merong expectation, mga kapatid, pag merong uhaw, lagi nating tingnan kung gaano kalalim yung uhaw, ay ganun din, mga kapatid, ang sukat na ibubuhos ng ating Panginoon sa atin upang matugunan ang bawat uhaw, mga kapatid. At kailangan nating uminom, mga kapatid, upang sabi ng message, mga kapatid, ang gusto ng Diyos, humingi kayo ng malaki. Nang sa ganun ay mapuno ang kagalakan, mga kapatid, ng puso ninyo. Dahil hindi kayo itinalaga dito, mga kapatid, para dun sa tira-tira lang. Hindi, mga kapatid. Ang gusto ng Diyos ay managana kayo, mga kapatid, sa salita ng ating Panginoon. Ito man ay natural, ito man ay spiritual, mga kapatid. Yan ay nilaan ng ating Panginoon para sa inyo. Next slide, mga kapatid. Diba? Sabi na, the sixth sense cannot lie. Diba? Ang salita ng Diyos, hindi pwedeng magsinungaling ito. It's a super sense. Superior ito sa lahat. And the super sense is the Holy Spirit. Diba? The faith of God that dwells in you. Diba? Inisip natin, hindi, pananampalataya ko ito. Ang totoo, pananampalataya yan ng Panginoon na nasa sayo. Sa anyo ng Espiritu Santo, mga kapatid, upang tuparin niya ang bawat salita ng ating Panginoon na nakasulat dito, mga kapatid, o marahil nakatanim sa inyong mga puso. And if you let that 5 senses to be yielded to the 6th sense, di ba? It will guide you and bring other 5 senses under control of that super sense. Kung magagawa mo lang daw, mga kapatid, mapasubmit yung 5 pandama dun sa ika-6 na pandama, mga kapatid, anong magagawa niyan? Wala siyang magagawa kundi mag-submit, sumunod, sundin, i-activate niya, mga kapatid, yung pong kapangyarihan na nanggagaling dun sa 6th sense at dumaloy, mga kapatid, dun sa 5 pandama. For it is so far above the natural sense as the spiritual man is above the natural, it's as far, as high as the heaven is above the natural man and his 5 senses. Diba? Minsan inisip natin, kinoconsider natin yung kahinaan natin, kinoconsider natin yung kulang natin. Pero pag nandun tayo sa 6th sense, mga kapatid, nakikita natin yung sinasabi ng ating Panginoon, huwag mong tingnan yung kulang. Tingnan mo kung sino yung nagpupuno ng kulang. Merong Diyos, mga kapatid, na lagi magpupuno sa bawat espasyo, bawat kakulangan, mga kapatid, dahil yan ang kanyang layon, mga kapatid, ng kanyang paghayag ng kanyang sarili. Amen. Glory to God. Next slide po. Amen. It makes you believe things that you cannot see. Sipin mo yan? Paano ka sumasampalataya sa mga bagay na hindi mo nakikita? Kung natural ka na tao, hindi mo magagawa yan. Pero dahil naniniwala ka, merong ika-6 na pandama, naniniwala ito kahit pa wala kang nakikita, kahit tuldok, mga kapatid, na manifestation nito. It makes you act where you do not think the 5 senses would ever think about. Diba dati, nung nagsisimula ka, nung hindi pa na-activate yung ika-6 na pandama mo, nahihiya-hiya ka pa. Hindi ka makataas ng kamay. Hindi ka maka-amen. Bakit? Kasi yung 5 pandama mo, sinasabi, nakakahiya yung ginagawa mo.
Pero dahil nabuksan yung ika-6 na pandama, wala kang pakialam. Kahit anong sabihin ng iba, kahit tumutulong uhog mo, yung mata mo mga kapatid, pulang-pula, nakakaiyak at pupuri sa ating Panginoon, wala kang pakialam. Hindi mahalaga yung ika-6 na pandama. Hindi mahalaga kung anong itsura ko sa litrato. Pinakamahalaga, naabot ko yung ating Panginoon. Sa gabing ito na para bang lumalakad ako sa ulap, mga kapatid, at naabot ang kanyang presensya. Amen. The devil can get into these 5 senses. Ba, medyo nakakalungkot yun ah. Ang kaaway, nakakapasok, nakakaapekto, mga kapatid, dito sa 5. Diba? 5 senses and lie to you. But he cannot touch that super sense. Kaya niyang galawin ito, kaya niyang dayain ito, pero hindi niya kayang dayain yung ika-6 na pandama. Dahil ang Diyos mismo yun, mga kapatid, na nasa atin, mga kapatid, sa anyo ng Espiritu Santo, na laging sasabihin ang katotohanan ng salita ng ating Panginoon. That's far beyond His reach. That come from God, it's called faith. Faith is that great thing. Ganon kadakila yung 6 sense, yung ating ika-6 na pandama, yung pananampalataya na binigay ng Panginoon sa iyo dyan. Diba kahit gano'n pa mga kapatid, parang hindi mabuti yung nararamdaman mo at lahat, pero pag dumating yung tamang inspiration, dun sa ika-6 na pandama mga kapatid, naaalpasan mo mga kapatid yung anumang bagay na nakikita mo. Hallelujah. Next slide po. And the 5 senses does not control the 6 sense. Thank you, Lord. Hindi magagawang kontrolin nung ika-6 ng 5 pandama yung ika-6. Pero kuminsan naapektuhan. Pag nawawala tayo mga kapatid sa tama natin mga kapatid na posisyon sa ating Panginoon o nakakalimutan natin meron tayong ika-6 na pandama. But the 6 sense controls the 5 senses. The super sense controls the natural senses. Diba? Sana sa atin yan, talagang mabuksan sa atin yan. Kaya ng pananampalataya, mga kapatid, na isubdue yung 5 pandama. Huwag mong isipin, mga kapatid, na hanggang dyan ka na lang. Yung struggle mo, hanggang dyan na lang. Hindi, mga kapatid, hindi yan ang sinasabi ng ika-6 na pandama. And the 5 senses is see, taste, feel, smell, hear, and the super sense is something that will make you believe God's word. For that's the only thing that will speak about. Yung ika-6 na pandama, laging sasabihin yan, salita ng Panginoon, katotohanan ng ating Panginoon, pangako ng Panginoon, katuparan ng pangako, walang sasabihin yan negatibo. Diba? Amen? It will make you believe for things that can't see. Ito'y paniniwalain ka mga kapatid dun sa mga bagay na hindi na dideklara nung pong panlasa, paningin, pandama, pangamoy, pakinig mga kapatid, because it will take God's word. And it will deliver that word to you and make you walk contrary to anything that there is but God's word. By faith, faith does it. Diba, walang magsabi dito, alam mo, sa tagal ng paglilingkod ko, Pastor, nagawa ko lahat yan kasi magaling ako. Ang pananampalataya ang siyang gumabay sa iyo. Dahil kung hindi ka buksan ng ating Panginoon at wala ang kanyang biyaya, hindi mo magagawa yan. Kaya magpasalamat ka dun sa ika-6 na pandama na nakaugpong sa ating Panginoon. Yan yung lifeline mo mga kapatid. Di ba? Hindi naman natin nakikita yung pananampalataya eh. Di ba? Kung susubukin natin tingnan kung anong pananampalataya, may express yan through works. As appreciation nung grace na ginawa ng Panginoon sa iyo. Pero parang isang bata yan mga kapatid na, alam mo yan, nagsasaranggola. Diba? Habang ating pinapalarga mga kapatid, yung saranggola, merong PC. Sabi nung iba, hindi ko na makita yung saranggola mo Pero yung may hawak ng saranggola, sabi niya, hindi ko man makita, pero damang-dama ko, at ako'y umiikid, dando doon po sa himpapawid, dahil ikaw mismo mga kapatid, hindi mo man ito nakikita, meron kang ebidensyang hawak mga kapatid, ayon sa kanyang salita, na ang Diyos ay hindi ka iiwan, siya pa rin ang kahapon ngayon at magpakailanman, na hindi siya nagbabago, na siya'y nandiyan mga kapatid, kahit doon sa pinakagipit na sitwasyon. Hindi tayo iniwan ng Diyos. Hallelujah. Amen. Next slide po. Amen. The natural man is born with 5 senses. So they are nature-given. Tayo'y pinanganak na merong 5 pandama. So talagang naturalesa meron tayo niyan. And that's really only thing he'll ever know about it.
in his intellectual thinking. He can only think as a man, he see as a man, he can understood as a man, he can hear as a man. Kung ang natural man, ang ginagamit niya lang 5 pandama kasi naturalesa, meron siya nun, hanggang doon lang siya. Pero sabi dyan, next slide mga kapatid, 60, but when he becomes governed and regenerated, we would call it born again, then that sixth sense, super sense, takes a hold of him. In doing so, that super sense raise him up in a spot to where he has faith to believe things that he could not hear, things that he could not see, understanding that he could not understand. He believes it anyhow. Pero isang taong ipinanganak sa ating Panginoon na merong ika-6 na pandama, ibinubunsod nito mga kapatid upang maniwala siya, sumampalataya siya dun sa mga hindi kayang ideklara ng 5 siyensya mga kapatid. Diba? He believes it anyhow because he's governed by the sixth sense. That super sense. Oh, how marvelous it is to know it. To think how simple it is to believe it. Diba? Ganun lamang daw ito kadali sampalatayanan. Minsan inisip na, paano ba nangyari? Sampalatayanan mo na lang. Paniwalaan mo lang. Sabi mo, Panginoon, Amen. Salamat, Panginoon. Nang sa ganun, ma-activate yung ika-6 na pandama kung anong pangangailangan mo ibigay ng ating Panginoon sa iyo. Amen. Glory to God. Next slide po. Amen. What is sixth sense to do then, Brother Branham? What do the sixth sense come? Diba? Sabi doon ay, ano ngayon ang ginagawa ng ika-6 na pandama? Bakit ba ito ibinigay? The sixth sense come for this reason. Sixth sense is faith. Super sense. The sixth sense come for this reason only to make the 5 senses in you, ano daw? To deny anything that's contrary to God's word. Hindi ba kayo nagpapasalamat na maaring dun sa 5 pandama kasi maari tayong magkamali dun? Diba? Kaya titingnan mo mga kapatid, kung titingnan mo sa mas malawak na pangunawa, alam mo ba tayo nagkakamali? Dahil sa 5 senses. Kasi unang-una, binigay ng Panginoon ito para makontak yung earthly, mga kapatid, na home, pero hindi ka taga rito. Kaya ka nagkakamali kasi hindi ka taga rito. At binigyan ka ng ika-6 na pandama ng Diyos para hindi mawala yung PC mo, mga kapatid, at makapanatili ka sa Kanyang kalooban, sa Kanyang salita, mga kapatid. Kung galing ka sa Diyos, ay babalik ka rin, mga kapatid, sa Diyos. Amen. At ibinigay ang ika-6 na pandama, mga kapatid, para magawa mong maidinay kung ano man yung sinasabi ng 5 pandama. Diba? The scripture speaks of casting down reasoning. Diba? Ibunsod natin yung ating mga pagrarason. Diba? Next slide po. Diba? Makita natin sa scripture. Sabi, 2 Corinthians chapter 10, verse 3 to 6, for we walk in the flesh, we do not war after the flesh. Bagamat tayo, sabi dyan, ay lumalakad sa laman, nagsisilakad sa laman, ay hindi kami nakikipagbakang ayon sa laman. Sapagkat ang mga sandata na aming pakikipaglaban ay hindi ukol sa laman, kundi sa harapan ng Diyos na may kapangyarihang gumiba ng kuta. Diba ganda ng pagkakasabi sa English eh? For the weapons of our warfare are not carnal, but mighty through God to the pulling down of strongholds. Kayang gumiba, mga kapatid, ng mga kuta. Sa buhay natin, may mga strongholds. At yung mga strongholds, kahit sa pasimula, mga kapatid, di ba yung Kanaan, may mga nakatira dun eh. Pero hindi yun, mga kapatid, sa kanila. Merong pinili ang Diyos, mga kapatid, na kailangang manahan doon at kailangan nilang paalisin, mga kapatid, kung sino man yung mga naninirahan doon at gibain ang bawat kuta na nandoon. Next slide, mga kapatid. Casting down imagination and every high thing that exalted itself against the knowledge of God and bringing captivity every thought to the obedience of Christ. Minsan nalalampasan natin itong scripture na ito. Himayin natin. Sabi niya, yun daw binigay ng Panginoon na weapons of our warfare, di ba? Ang sabi doon ay, ito'y gumigiba ng kuta. Nang sabi na siyang gumigiba din ng maling haka. Haka na mali pa. At bawat bagay na matayog na nagmamataas laban sa karunungan ng Diyos. Pangatlo, ito'y bumibihag sa lahat ng pag-iisip para sa pagtalima, ibig sabihin, para sa pagtalima kay Kristo. Ano mang kaisipan, mga kapatid, na
Parang okay lang naman siguro medyo mag-compromise. Pero merong binigay ang ating Panginoon sa iyo, ika-6 pandama, nagagawa niyan mga kapatid, bihagi ng bawat pag-iisip mga kapatid para makasunod ka sa ating Panginoon. At naghahanda upang ipaghiganti sa lahat ng pagsuway kung maganap ang inyong pagtalima. So wag ninyong magaanin, maliitin yung pananampalataya na binigay ng Panginoon sa inyo. Dahil ang sabi, gumigiba yan ang mga kuta ng mga malinghaka ng lahat ng nagmamataas laban sa karunungan ng Diyos at lahat ng pag-iisip, mga kapatid, na against mga kapatid sa kalooban ng Diyos. Next slide, mga kapatid. But the sixth sense doesn't see that at all. Di ba? Minsan, yung sixth sense, hindi yan nakakita, mga kapatid, ng mga hindrances. Hindi yan nakakita ng pagkabigo. It's so far beyond it, and so much higher than it is, until it don't even have any reasonings at all with it, we believe it. Sumasampalataya lang. Walang nakikitang pagrarason, walang nakikitang dahilan para questionin ang salita ng ating Panginoon, dahil yung ika-6 na pandama ay walang itong sinasabi, we believe it, sinasampalatayan na natin ito. Only believe. Only believe. Sabi, all things are possible to them that believe. Amen. It's far beyond anything that the five senses would have to say about it. Ito'y mas mataas kaysa anumang sabihin ng 5 pandama. Now get ready for the healing service. See, we believe it. Kaya mga kapatid, ang prophet, mga kapatid, bago nagpapa-healing service, kahit obserbahan niyo sa lahat ng preaching niya, talagang, mga kapatid, pinapausbong niya, mga kapatid, yung ika-6 na pandama. Di ba, meron din nga siyang prayer, ang prayer niya lagi, ganito, mga kapatid. Sabi niya, Lord, let all spirit be subject under my control. Diba? Kasi mga kapatid, pagka merong spirit na hindi nagpapa-submit sa salita ng ating Panginoon, yan yung mga merong resenting spirit. Kaya kung minsan hindi malayang nakakakilos ang Espiritu Santo sa loob ng iglesia, kasi nangangaral yung pastor, yung kanyang isip, mga kapatid, nilalabanan yung sinasabi ng pastor sa isip niya. Kaya napipighati ang Espiritu Santo. Diba? Kaya kung meron tayong mga gawain tulad nito, prayer meeting, Sunday service, huwag niyong gamitin yung 5 pandama ninyo. Gamitin ninyo yung ika-6 ninyo, mga kapatid, para makaugpong kayo sa ating Panginoon. Diba? Pastor, sanay kasi ako, nararamdaman ko yung init, nararamdaman ko yung kilabot. Alam mo, darating ang punto, aalisin ng Panginoon yung ganyang experience sa iyo para maramdaman mo siya sa ika-6 na pandama na hindi kayang ideklara ng 6. Kasi di ba nung nagsisimula ka, talagang meron kang mga experiences, mga kapatid, na pang baby Christian. Pero habang lumalago ka, kina-question mo, ba't wala na yung gantong experience ko? Itinataas na ng ating Panginoon yung pananampalataya mo. Binubuksan niya na, mga kapatid, yung ika-6 na pandama, dito mo ako masusumpungan. Dito mo ako mararamdaman. Hindi na dun sa dating experiences mo. Hindi ko sinasabing hindi mahalaga yun kasi lahat tayo merong prosesong dinadaanan. Amen. Di ba? Kaya kung meron tayong experience, dati ganito kasi sa church namin, pastor, huwag kang huminto dun. Di ba? Merong pag-usad lagi ang ating Panginoon. Hindi mo dapat tingnan, sukatin ang kapangyarihan ng Diyos at ang kanyang pangunguna sa isang iglesia, mga kapatid, dahil lamang dun sa mga bagay na nakikita mo. Dahil lang sa mga sirkumstansyang umuusbong. Dahil lang hindi nagpapatuloy yung iba. Dahil lamang hindi mo na nasusumpungan yung iba. Meron kang sarili mong ika-6 na pandama na siyang dahilan kung ba't ka naririto, mga kapatid, at yan ang tunay na umuugbong sa ating Panginoon. Na ang pananampalataya mo ay hindi tao ang may gawa, kundi ang Diyos ang siyang nagbigay sa iyo. Hallelujah! Kaya dapat maging tama yung ating pananampalataya. Maging tama yung ating pangunawa. Hallelujah! Di ba, hina kasi o pastor, kasi hindi na kagaya ng dati. Ang sundan ninyo ay yung pagkilos ng Panginoon. Hindi yung kilos ng tao, mga kapatid. Hallelujah! Dahil ang Diyos hindi tayo iniwan. Ang tao ang umiiwan sa Diyos. Hindi ang Diyos ang nangiiwan sa tao. Di ba? Patotoo ng scripture, lagi kong binabanggit din, yung Corinthians chapter 10, nang sabi doon na yung batong yun ay laging sumusunod sa kanila. Amen. So, hindi ang Diyos ang nangiiwan. Tao ang nangiiwan sa Diyos. Kasi hindi ginagamit yung ika-6 na pandama. Next slide, mga kapatid. You walk by that sixth sense. Di ba sabi ng scripture,
we walk by faith and not by sight. Kasi yung mga nakikita natin, pwede tayong ma-deceive. Pero pag ginamit mo yung sixth sense meron tinatawag na discernment. Nagagawang humatol ng tama according sa salita ng ating Panginoon. According sa Spirit. You talk by the sixth sense. Ang confession mo according dapat sa sixth sense. Kasi kung nagmamurmur ka o negative mga kapatid, talaga negative yung ma-express. You live by that sixth sense. You die by that sixth sense. And rise by that sixth sense. Sabi doon, di ba, ang mamatay kay Kristo'y mabuhay din sa Kanya. Sabi mo, alam mo, walang kwenta yan kasi ikaw, namumuhay ka, mamamatay ka dyan sa religion mo. Okay lang. Kahit mamatay ako, may pangako ng pagkabuhay sa ating Panginoon. Kaya hindi ako lugi. Hallelujah. That super sense, something that's in you, that's different from what the natural man is. Yung sixth sense ay kaiba, mas superior kaysa dun sa tao, mga kapatid, na walang ika-6 na pandama. Di ba naniniwala naman tayo, yun lang merong binhi, may pananampalataya, predestinado sa ating Panginoon, yun lamang yung merong ika-6 na pandama. Kaya dapat ina-appreciate nyo yan, mga kapatid. Yung pagkatawag at pagkapili na binigay ng Panginoon sa inyo dahil nandyan ang kanyang pag-ibig. Hallelujah! Glory to God. Thank you, Jesus. Next slide po. The natural man only has this, and they are all right. Yung 5 lang. If they, yun ay okay lang, if they can be brought into submission to sixth sense. Kasi yung 5 pandama, mga kapatid, lagi pong naglalagalag yan. Laging gusto niyan punan yung mga kagustuhan niyan. Diba? Kasi yan yung naapektuhan ni Satanas eh. Yung influence ng sanlibutan, mga kapatid, hanggang dito sa laman. Diba? Nakakapasok lang daw yan sa soul pagka pinermit mo. Hallelujah. If the natural man, sabi niya, mind says, read the word of God and says, that is the word of God. It's speaking truth. Diba? Kapag yung ating natural na kaisipan, binabasa ang salita ng Diyos at sinasabi ito'y salita ng Diyos, then katotohanan yan. Pero kung binabasa mo ito at sinasabi dyan, sabi, it's not all the word of God. Sabi mo, hindi, ito, mga tao lang sumulat niyan eh. Ito mga bagay na to, lipas na to eh. Darating yung ika-6 na pandama para i-correct siya, mga kapatid, para sabihin, ang Diyos ay hindi nagbabago. Na siya pa rin ang kahapon ngayon at magpakilanman. Yun ang pinagkaiba ng merong tao, mga kapatid, na ika-6 na pandama sa ating Panginoon. Diba? Kinokorek ka. Wala si pastor, pero kinokorek yung mga maling haka mo, maling chismis na nasagap mo. Hallelujah! Salamat sa Panginoon sa ika-6 na pandama. Dahil sa iyong katotohanan, sa iyong batayan ng ating lakad sa ating Panginoon. Amen. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Next slide po. That so many people fail to be healed. Sabi niya, that's why that so many people fail to be healed. They are trying to come with an intellectual conception. Diba? Sabi ko, may 2 uri, actually 3. Diba? Una, yung intellectual faith. Diba? Pag lalapit sila, siguro baka, try ko siguro pumila, baka gumaling ako. Mali, mga kapatid. Sabi niya, oh, I do this, or I believe this, and so forth. But if that sixth sense is saying that, pero kung yung ika-6 na pandama ang nagdideklara, mga kapatid, there's nothing will ever shake them from that sixth sense. Diba? Kahit ano pang tinig, kahit ano pang bagay na nakikita mo, kahit ano pang nararamdaman mo, mga kapatid, walang makakauga dun sa ika-6 na pandama. The sixth sense is come upon human being to make them deny anything contrary to the word of God. And any symptoms that's contrary to God's promise, the sixth sense says it isn't there if the Christians that's born again. Diba? Magagawang i-deny yung mga sintomas kung yan ay totoong Kristiyanong binago ng ating Panginoon. Diba? Nais kong bumasa ng Biblia, Jonah, mga kapatid. Jonah chapter 1. Bye-bye tayo, mga kapatid, ng scripture. Hindi ko na nailagay dyan, mga kapatid. Para makita nyo ang kalagayan natin, mga kapatid, bilang isang nasa laman, pero we are not subject, mga kapatid, dito lamang sa mga pamunuan at lahat ng bagay na nakikita natin. Jonah chapter 1, mga kapatid. Sa ating mga Biblia, kung meron po kayo dyan, at kung ma-flash natin, pasuyo po. So, Jonah chapter 1, mga kapatid. Diba minsan, naku, Jonah, baka magpipreach si pastor.
Kasi Jonah, mga kapatid, chapter 1, verse 1. Sabi dito, ang salita ng Panginoon ay dumating kay Jonas na anak ni Amittai na nagsabi, bumangon ka, pumaroon ka sa Ninive, sa malaking bayang yon, at humayaw ka laban doon, sapagkat ang kanilang kasamaan ay umabot sa harap ko. May atas ang Panginoon sa kanyang propeta, mga kapatid, na si Jonah. 3. Ngunit si Jonas ay bumangon, sumunod naman pastor, teka lang. Ngunit si Jonas ay bumangon upang tumakas patungo sa Tarsis mula sa harapan ng Panginoon. Sa English, maganda yung pagkakasabi. But Jonah rose up to flee unto Tarshish from the presence of the Lord. Pag tayo pala, mga kapatid, lumalabas sa kalooban ng Diyos, sa atas ng Diyos, sa mensahe ng Diyos, lumalabas tayo sa kanyang presensya. At sabi ay, anong ginawa niya? Pumunta siya sa Tarshish. Ang sabi, Ninive. Ang layo naman, spelling pa lang, ang layo. Ang pinunta niya, Tarshish. Yung kalagayan niya, tingnan nyo, and went down to Joppa. Pag tayo lumalabas sa kalooban ng ating Panginoon, ibig sabihin, nagbabackslid tayo, mga kapatid, sa original na programa ng ating Panginoon, bumababa tayo. And he found a ship going to Tarshish, so he paid a fare, para lang sa pag-backslide, kayang magbayad, kayang magkaloob. Pero pag sa gawain ng ating Panginoon, halukip-kip. And went down, bumaba na naman, into it, to go them unto Tarshish from the presence of the Lord. Ano sinusunod niya? Yung 5 pandama. Bakit, pastor? Anong background niyan? Ang Ninive o ang mga Assyrians, mga kapatid, kalaban niya ng mga Israel. Mga malulupit yan ng tao. Kaya ang Panginoon, nung nangusap sa kanyang propeta, gustong iligtas ng Diyos. Yung Ninive, ayaw ng propeta. Kasi nga, kaaway nila yun Di ba parang ganito yan Yung kapitbahay mo, sama-sama ng ugali, pero gusto ng Lord iligtas, tapos ikaw ayaw mo. Pastor, pinipersecute ako niyan Alam mo, ginagamit yan ng Diyos para palitawin yung sixth sense mo. Yung ika-6 na pandama mo. Di ba? Next slide. 4. But the Lord sent out a great wind because He is the master of the wind. Into the sea. And there was a mighty tempest in the sea so that the ship was like to be broken. Diba? Kasi isip natin, kahit anong gumawa nito, pastor, kahit ako lang naman Ako lang naman sisingilin ng Panginoon ikaw lang. Isang bituin nga lang, kumilos sa constellation, apektado lahat yun. Diba? Hindi, pastor, ako lang naman sa church, nag-iisa lang naman ako na gumagawa nito. Pero merong epekto yan sa loob ng gawain ng Panginoon. Then the mariners, sabi doon, mariners were afraid and cried every, sabi doon, man unto his God and cast forth, wares and the ship into the sea and to lighten them up. But Jonah was gone, up ba? Down into the sides of the ship and he lay and was fast asleep. Diba? Itinutulog na lang. Imbis na alam mo, sumunod sa ating Panginoon, nag-backslide sa Panginoon, lahat itinutulog. Kasi alam mo sa gabi, puyat. Alam mo ba't puyat? Hindi ka pinapatulog ng Diyos para ikaw mismo, hingi mo ng tawad kung ano yung mali mo. Hallelujah. So, the shipmaster came to him and said unto him, What meanest thou, O sleeper? Arise, call upon thy God. If so be that God will think upon us and we perish not. So sa kanila, mga kapatid, kahit magkakaiba sila ng nasyon, may kanya-kanya silang Diyos. Tapos tumatawag sila, siguro yung mga mangingisda, walang nangyari. Kaya sabi na, itong natutulog na to, teka, baka meron tong atraso. Sabi niya, and they said, every one of his fellow, come, let us cast lots, that we may know whose cause this evil is upon us. So they cast lot, and the lot fell upon Jonah. O gusto niyo ba? Gawin ng pastor. Ilagay yung pangalan ninyo. Tapos, ilagay sa isang tabo. Haluin. Lord, sino yung nagdadala ng stress dito sa church? Lord, bubunutin natin. Diba? Alam mo, di na kailangan gawin ng pastor yan. Alam mo na yun sa sarili mo. Ihingi mo ng tawad sa ating Panginoon.
Nang sa ganun, malaya makakilos ang ating Panginoon sa atin. Tulungan tayo ng Panginoon. Di ba? And they said unto him, tell us, we pray thee, for whose cause this evil is upon us. Di ba? At nabunot nga yung pangalan niya eh. Di ba? Kaya kahit anong takas mo mga kapatid, pag ikaw ay nilagay ng Diyos sa kanyang programa mga kapatid, ikaw talaga mga kapatid ang dapat gumawa. Di ba? Minsan may mga tao tumatakas sa ministry, tumatakas sa mga gampanin. Di ba? Alam niyo kung pwede ko lang ikwento. Ayaw ko magpastor. Hindi pa siya yung kasintahan ko dati mga kapatid. Sabi ko, ayaw ko magpastor. Kaya hindi ko muna pakakasalan to. Di ba? Alam mo, hindi mo pwedeng isa ng Panginoon. Di ba? Sovereign siya sa lahat eh. Di ba? Sabi niya, anong trabaho mo? Saan ka galing? Saan bansa ka galing? Anong uri ng mga tao meron ka? Sabi doon, and they said unto them, I am a Hebrew. I fear the Lord, God of heaven, which had made the sea and dry land. And when they, and then, sabi niya, were the men exceedingly afraid and said unto him, why thou hast done this? For the men knew that he fled from the presence of the Lord. Lagi binabanggit yung presence of the Lord. Because he had told them. Kinuwento niya. Siguro sabi niya, kasi propeta ako pinapapunta ako sa Nineveh, tapos pumunta ako ng Tarshish. Diba? So ang ginawa, mga kapatid, sabi doon, they said, what shall we do unto thee that the sea may become unto us for the sea wrought and tempest? Talagang mataas yung alon. Talagang bumabagyo mga kapatid. Diba? Sabi doon nga, binanggit sa scriptures sa New Testament, mga kapatid, ang anak ng tao ay parang kay Jonah. Diba sabi? Na ito'y itatapon mga kapatid sa dagat, ito'y pagtapon mga kapatid ng buhay ng ating Panginoon dun sa Calvary. Kasi lahat kailangan i-fulfill sa bawat mga propeta yung mga anino na ginagampanan ng ating Panginoon Jesucristo. Kaya ang ginawa dun, itinapon siya sa dagat. Diba? Ang sabi dun, napunta siya dun sa dagat, ibinaba siya sa barko. Diba? Una, down sa Joppa, down dun sa barko, down dun sa pinakailalim ng barko. Nung nalaman na siya yung merong pagkakamali, tinapon siya mga kapatid. At ang sabi doon, nag-prepare ang Panginoon mga kapatid ng balena para kainin siya. At ang sabi doon, nung kinain siya mga kapatid, alam mong balena pagbusog na, pupunta yan sa pinakapusod at pinakailalim na bahagi ng dagat. Ang baba, sobrang baba ng pagkakalagay mga kapatid sa propetang ito. Yan yung condition mga kapatid ng isang tao mga kapatid na nabackslide sa Panginoon. Diba? Kaya kung titingnan mo, sino pinaka-backslidden na tao sa mundo? Yung picture. Si Jonah. Isipin mo, tinapong ka na, kinain ka pa ng balena, tapos nasa ilalim ka pa ng balena. Tapos 3 araw ka doon. Eh sabi nga doon, pag 3 araw ang tao doon, alam mo ba, malulusaw yung, balat mo doon? Dahil doon sa acid. Di ba, hindi ko nababasa yung ibang scripture. Alam niyo naman ang kwento niyan. Nang sabi doon mga kapatid, dumating mga kapatid, inalala niya ang Panginoon. Di ba, sabi, Pastor, paano pag wala ko sa kalooban ng Panginoon? Ginagamit ko yung 5 senses ko under sa di kalooban ng Panginoon. Sabi ng prophet, alam mo, ang gawin mo, bumalik ka sa kalooban ng Panginoon. Bumalik ka doon sa ika-6 na pandama. Kasi mga kapatid, ito si Jonah mga kapatid. Ang sabi doon, nanalangin siya sa ating Panginoon. Sabi doon, pag binasa mo yung chapter 2, when I remember the Lord, sabi doon, when my soul fainted in me, I remember the Lord. At sila tuwing mananalangin sila, sa time ni Solomon mga kapatid, kailangan nakaharap sila doon sa temple ni Solomon. Eh walang temple ni Solomon, nasa tiyan siya ng balena. Sabi niya, tumingin sa kanan, tiyan ng balena. Tumingin sa kanan, tiyan ng balena. Sa harap, sa likod, sa taas, sa baba, sa tiyan ng balena. Pero nung maalala niyo, ika-6 na pandama sa ating Panginoon, hindi niya tiningnan mga kapatid yung balena. Hindi niya kinonsider mga kapatid yung 5 pandama. Ang sabi niya, they are lying vanities. At tumitingin ako sa ating Panginoon. Wala pa ang Panginoon Jesucristo sa figure na yan. Kasi ang temple, si Solomon nag-build. Nung nawala si Solomon ng picture mga kapatid doon, tumingin ito mga kapatid si Jonah doon sa tiyan ng balena. Pero ang tinitingnan niya ayon sa ika-6 na pandamayang ating Panginoon. Kaya sabi ng scripture, looking unto Jesus, the author and finisher of our faith. Tumingin ka sa ating Panginoon, sa ang tagapagsakdal mga kapatid ng ating ika-6 na pandama. Kung merong taong nagkukulang,
Kapag nagsisimulang ideklara ng 5 pandama na walang Diyos, wala nang pag-asa ang kalagayan ko bilang backslider, tumingin ka sa ating Panginoon. Lampasan mo yung tiyan ng balyena, yung sirkumstansya at yung 5 pandama dahil hindi pwedeng magsinungaling ang ating Panginoon dun sa ika-6. Siya'y nagliligtas pa rin. Siya'y naglilinis pa rin. Siya'y nagpapatawad pa rin, mga kapatid. Ang habag ng Diyos, mga kapatid. Pastor, alam mo, yung kasalanan ko kasing laki ng barko, kasing lawak, kasing laki man mga kapatid ng barko, kasing lawak ng dagat ang kapatawaran ng Diyos. Amen. Kaya niyang ibilang, mga kapatid. Yung pagkakamali mo, itapon niya sa dagat ng pagkalimot. Doon lamang kay Jonah, may mapupulat tayo, mga kapatid. Naalala niya ang ating Panginoon. Kasi minsan mga believer, pag nandun sa condition na wala sa ayos, hindi konektado sa ating Panginoon, sabi natin parang backsliding yung condition, minsan nananatili dun. Minsan bumababad dun. Minsan may tungkulin na ko-compromise kasi nga hindi niya pa rin masettle yung kanyang problema sa kanyang sarili. Pero ang Diyos ay nandiyo dyan. Mga kapatid, kaya kailangan natin balikan, mga kapatid, yung ika-6 na pandama. Next slide, mga kapatid. Amen. Tulungan tayo ng ating Panginoon. Amen. The sixth sense would never stand still for that. Sixth sense would say, it's a lie. I feel better. I'm getting well. God said so, that settles it. The sixth sense only feeds on the Word of God. Kaya yung mga medyo, pastor, kasi parang mahina tayong ika-6 na pandama ko, manginain ka sa salita ng ating Panginoon. Kaya nga may pangangaral. Kaya nga meron tayong paglalakip-lakip, mga kapatid. Sabi ni Pablo, huwag niyong pabayaan yung pagkakatipon. Kasi yung ika-6 na pandama, dun lang nanginginain sa salita ng ating Panginoon. Para ma-activate, mga kapatid, yung kanyang kapangyarihan. That super sense, it's super. Above senses. It's greater sense, tinawag yung greater sense. It's a faith. It's a power that steers and drives. Amen. It's something that makes you do things that you never thought you would do. And it's the sixth sense, the super sense. Sa paglilingkod din, di natin inaakala, makakapagpahaba tayo ng buhok, matatanggal yung makeup, hindi na tayo nag-aahit ng kilay, di ba? Hindi na tayo nagpapantalon. Sino nagturo sa inyan? Si Pastor ba? Hindi. Yung ika-6 na pandama mo. Nung mabuksan sa pangangaral ng salita ng ating Panginoon, hindi ka na mayat-maya sinasabihin ni Pastor. Kasi damang-dama mo, mga kapatid, dun sa ika-6 na pandaba, ito ang narapat sa Panginoon. Hindi dahil bawal, di ba? Hindi tayo naniniwala dyan eh. Walang bawal sa message. Ang alam natin, merong hindi marapat, kaya hindi natin ginagawa. Ano inaalis ko dito? Yung pag-iisip na pagiging legalista, mga kapatid. Di ba? Sabi ko nga, dahil sa luwalhati ng message, gusto ng iba, kakabaptize lang, gusto mo mahaba agad yung buhok. Di ba, pagka-baptize na gano'n, oh sis, ang ikli ng buhok mo. Gano'n ba tayo? Ikaw nga, 10 taon inabot mo bago ka nakapagpalde. Tapos kung tingnan mo yung kapatid mo, gusto mo, dapat magkamukha na kagad kayo after ng baptism niya. Hindi gano'n, mga kapatid. Para kang walang sixth sense nun. Di ba? Kung may sixth sense ka, tama din, mga kapatid, yung pangunawa mo. Mas malawak ang pangunawa mo. Mas marunong kang umabot sa iba. Kasi meron din siyang sixth sense na gagawang makadama, mga kapatid, na meron din ika-6 na pandama yan. Gabayan mo, turuan mo, pag-pray mo. Hindi yung sabihin mo, alam mo, sis, pero pag-pray lang natin. Sinismis mo na eh. Diba? Maging mabihaya tayo sa iba. Diba? Iba inabot na 10 taon, tapos gusto mo agad-agad. Diba? Hindi, mga kapatid. Diba? Habang tumatagal tayo sa message, nakikita natin kung gaano kabalanse ang message. Diba? Kasi yung ibang mga kapatid nagpasimula, na talagang parang kala mo, hindi makabasag ng kamote, nasunod lahat. Di mo na makita sa gawain. Kasi ginawa lang sa legalistang paraan. Dahil kailangan lang. Dahil yung pastor sobrang tigas kong mangaral o kaya parang laging pinipilit lahat. Alam mo, kung totoong pure breed ka, totoong halaman ka, hindi mo kailangan ng mga pesticides. Diba? Kusa kang lalago kung merong binhi dyan. Ang kailangan mo, uminom. Uminom hanggang sa may push out mo lahat, mga kapatid.
Dahil lahat ng expression ng isang mananampalataya nandoon sa binhi. Hallelujah. Glory to God. Salamat sa sixth sense na binigyan ng ating Panginoon. Next slide, mga kapatid. And we know how the battle went. Sino tinutukoy niya? Si Eve. We know that Eve lost the battle. Meron ba tayong mga lost battle? Meron. But we never lost a war. Pwede ka pang bumangon. Pwede ka pang magpatuloy. Pwede ka pang bumawi sa ating Panginoon. Sabi doon, nagkamali siya doon because she relied upon her reasoning instead of her faith in God's Word. Let's repeat that. She relied upon her own reasoning instead of having faith in God's Word. Kasi nakadepende siya, ang ganda ng offer Parang maganda sa pakiramdam yan Kasi alam mong babae, madali yan mga kapatid na mapalambot o mabola-bola sa pamamagitan ng salita. Kaya minsan mga kapatid, merong mga dalawang magkasintahan. Yung babae sobrang ganda. Tapos yung lalaki parang hindi daw sobrang, alam mo na. Sabi, nadaan sa yan, bola. Judgmental masyado. Di ba? Pero totoong pag-ibig, hindi nagre-rely sa 5 senses. Nakatingin tayo dun sa hindi nakikita ng iba. Sabi ng iba, ano ba nakita mo dyan? May nakita kong lampas dun sa nakikita nyo. Hallelujah! Ganon din sa ating Panginoon. Ba't ka naglilingkod? Meron ako nakitang lampas sa kung ano lang yung nakikita ninyo. Salamat sa ika-6 na pandama. At yung reasoning, sabihin na natin, 5 senses yan. Diba? Yung nakikita, yung naririnig, yung nalalasan, yung nararamdaman. Reasoning yan. Next slide po. At doon nagkamali. So alam na natin, sabi doon, paano ba mag-overcome, pastor? Sabi, to overcome is to know the tricks of the enemy. So pag nalaman mo na yung tricks, mga kapatid, doon pala nakapag-overcome ka na. Alam mo na kung paano yung gagawin mo next time. That's exactly what Satan would have tried to say when the word came to Mary. Si Mary. Di ba sabi doon, dumating yung anghel, sabi doon na magkakaroon ka ng anak. Sabi, at nung una pa nga, how can this be? Kasi hindi pa nga sila kasal ni Joseph. Betrothed pa lang, engaged pa lang sila mga kapatid. Pero sabi nung messenger mga kapatid, the Holy Ghost will overshadow you. It's the Word of God. Kaya nung sagot mga kapatid, nung narinig niyang salita ng ating Panginoon, na-activate yung ika-6 na pandamaan, sabi ni Mary, be it unto me according to thy word. Kaya kung meron ditong mga Mary, mga kapatid, na nais magbunsod ng buhay ng ating Panginoong Jesucristo, kung sinabi ng mensahe, the bride will mature, be it unto me, Lord, according to your word. Dahil hindi sa aking mga gawa, hindi sa aking katwiran, kundi sa iyong salita. Yan ang babago at magmamature sa akin, Panginoon. Be it unto me, Lord. At hayaan mo ang Panginoon ay maipanganak sa sabsaba ng puso mo. Hallelujah. Di ba merong quote nga, sabi, Christ being formed in you. Christ being formed in you. Hayaan mo siyang gumawa. Huwag ka mag-struggle. Sabi mo lang, Lord, be it unto me. Sinabi ni pastor, sinabi na message, be it unto me, Lord. Sinasampalatayanan ko, Panginoon. At nung sinampalatayanan, sabi niya, that brought forth life. There you are. Well, you know, Satan said, they all laugh at you. Kasi nung marinig niya mga kapatid, nagpatotoo siya. Diba? Minsan kulang sa atin pagpapatotoo Diba? Next slide po. Nakalimutan natin magpasalamat. Sabihin nito yung mga ginawa ng ating Panginoon. Sabi niya, right up into Judea, she went, you know, I'm going to have a baby. Sabi niya, nagpapatotoo siya, alam mo, magkakaroon ako ng anak. Before she felt anything because the word already been set there. Bago pa siya merong naramdaman, bago pa merong sumipa doon mga kapatid, nagpapatotoo siya, sabi niya, magkakaroon ako ng anak. That's all. She didn't have to go through prayer line, second time, you know. No, sir. She believed it. She didn't have any sign of life. She never had no sign of pregnancy at all. She never felt nothing. Everything had been just like it was. And she went and telling everybody, I'm going to have a baby. And God said so, what's real? The royal seed of Abraham. But royal seed? Kasi si Abraham, mga kapatid, sumunod sa ating Panginoon kahit pa hindi niya alam kung saan lugar din sinasabi ng Panginoon na ibinigay sa kanya. Pero sabi yung kanya ika-6 na pandama ay nagdeklara mga kapatid, you obey. And he obeyed mga kapatid.
Nasabi doon, kung hindi pa lubos na sumunod, mga kapatid, si Abraham ay hindi pa ibibigay sa kanya yung full blessing. May faith siya. Pero alam mo, kahit yung sixth sense, tinetest ng ating Panginoon. Nung maibigay sa kanya si Isaac, tinest pa siya, mga kapatid. Doon, mga kapatid, sa isang bundok, sabi, ialay mo sa akin si Isaac. Pero, mga kapatid, ang Panginoon, alam niya ang lahat ng bagay. Kilala niya si Abraham. Alam niyang merong ika-6 na pandama si Abraham. Kaya nung umaakyat pa lang sila, ang sabi niya, dito lang kayo? Kami ng anak ko, aakyat kami at babalik kami sa iyo by faith. Alam niya, iaalay niya, pero ang patotoo niya, babalik kami sa inyo dahil alam niya kung ibibilang ng Diyos si Isaac, mga kapatid, sa patay, kaya ng Diyos na buhayin muli si Isaac, mga kapatid, at ibigay ang patotoo, mga kapatid, na ang Diyos, mga kapatid, ay tumutupad sa kanyang pangako. Dahil ang pangako, mga kapatid, doon sa seed na yun, mga kapatid, ay pagpapalain siya. Amen. Kayo ba'y royal seed of Abraham? According to the promise. Hallelujah. Thank you, Jesus. Balikan niyo yung sixth sense. Next slide po. She believed God, and before she felt anything life, diba? Meron ba dito? Alam mo, tagal ko ng pastor, pero parang hindi ko pa rin masabi na parang medyo may nabago na. Alam mo, minsan, pag tayo nag-evaluate sa sarili natin, minsan hindi natin makikita yung progress natin. Pero merong ibang taong nakakakita niyan. Sabi doon, and the angel's word was good enough for her, she met the Lord. Sapat na sa kanya yung mensahe ng anghel. Nang sabi, Hail Mary, blessed art thou amongst women, you're going to have a child knowing no man. She said, Behold, the handmaid of the Lord. And from that time, Mary never waited till she was positive. Diba? Ano mo, Pastor, sasampalataya na ako pagka medyo okay na yung mood ko. Kahit alam mo, pangit mood mo. Kung pipiliin mo yung ika-6 na pandama, mga kapatid, magpupuri ka, magpapasalamat ka, sasamba ka sa ating Panginoon, ibibigay mo sa Kanya, mga kapatid. Hindi yung hintayin mo, maging muna, positive. Diba? Why we would wait till we were positive? We've got to see our hand come straight, our foot come straight, our belly ache stop. Sabi ng isang sister, nanalangin siya na nanalangin. Hindi niya hinintay, mga kapatid, na wala muna bago siya magpasalamat sa Panginoon. Sabi niya, pinasalamatan niya ang Panginoon. Nanalangin siya, nanalangin kasi alam niya kahit matagal darating yung pangako ng ating Panginoon. Idineklara ng sixth sense, mga kapatid, hindi nagsisinungaling ang salita ng ating Panginoon. Siya pa rin ang kahapon, ngayon at pagpakailanman. Kung siya'y manggagamot nun, manggagamot pa rin siya, mga kapatid, sa ating panahon. Amen. Sapat na. Sana sapat din yung mensahe ng propeta na binigay sa atin. Na ito'y magbubunsod sa atin para mailuwal, mga kapatid, Christ being formed in you. Kaya lagi natin pinapakinggan, mga kapatid, ang bawat pangangaral, mga kapatid, sa likod ng pulpito. Kahit sino pa yung mangangaral. Diba, huwag kang mamili ng preacher. Kasi minsan yung pinaka-list, mga kapatid, sa tingin ng tao, mga kapatid, nandun pala, mga kapatid, yung blessing na ibibigay ng Panginoon sa iyo. Mapabata, matanda, sino man, mga kapatid, kung talagang pinatayo ng Panginoon yan, pakinggan mo. Diba? Di tayo pumipili. Hayaan mo, mga kapatid, ang Panginoon, mga kapatid, ang mangusap ng malaya sa atin. Amen. Glory to God. Next slide po. Amen. And the angel of the Lord, his message was good enough for her. Diba yung tipo? Sapat na yung bigkas ng anghel kay Mary. She started around testifying, hallelujah, I'm going to have a baby knowing no man. Why? She met God and that was the difference. Na-meet niya ang ating Panginoon saan? Sa pamamagitan ng anghel. Sa pamamagitan ng mensahe ng anghel. At hindi niya ito tinanggihan. Ang sabi niya lang, Lord, be it unto me. Kahit hindi ko pa naiintindihan kung paano ako magkakaroon ng anak, be it unto me according to your word. Di ba, minsan, hindi ko alam paano ko magmamature, Pastor. Paano ko ma-overcome to? Sabihin mo lang, be it unto me, Lord. Dahil sinabi ng salita mo, naniniwala ako, according to the sixth sense, ibibigay mo kung ano man ang hinihingi ko. Amen. Glory to God. Next slide po. Amen. Sabi, now I want you to get to something here. God, when He made a man, give him 5 senses. And those 5 senses are, inulit niya ulit, see, touch, smell, hear, as we know. Those 5 senses were not given to a man to guide him.
that was given to a man to contact his earthly home. See, taste, feel, smell, hear, and that's your earthly senses, and they were not given to guide you. Sana tumarak sa ating puso yan. Hindi yan ang mag-guide sa'yo. Ang mag-guide sa'yo yung ika-6 na pandama. Kung meron kang nararamdaman, kung meron dinideklara yung 5 siyensya na yan, mga kapatid, against sa salita ng ating Panginoon, huwag mong paniwalaan, mga kapatid. Ang paniwalaan mo yung nagsasalita na ika-6 na pandama at walang iba yan kundi ang pananampalataya ng Diyos na nandiyan dyan sa puso mo. Hallelujah! Glory to God. Salamat sa ating Panginoon. Next slide po. Amen. But God sent the Holy Spirit and He is your guide, the sixth sense. Kaya sinasabi niya rin na when the Holy Ghost come upon you, you don't need faith. Because He is your faith. That makes you believe things that you can see, taste, feel, smell, or hear. The sixth sense, something that will rise you up. And sabi niya, and the only one class of people that has sixth sense, that's the believer. Hebrew 11:1, sabi doon, by faith, sabi doon ay, without faith, it is impossible to please God. So God give a man a faith, and faith is the sixth sense that makes you deny anything that's contrary to His word. Diba? Kahit si Enoch Diba? Si Enoch, mga kapatid, alam mo, dineklara nung kanyang sixth sense, maglakad lang, nakasama ng ating Panginoon. Nung naglakad siya, mga kapatid, kasama ng ating Panginoon, inagaw siya ng ating Panginoon. Diba? Sino pa? Si Moses, mga kapatid, meron din siyang sixth sense. Nung nakita niyang hinampas, mga kapatid, yung isang Hebreo, merong na-activate sa kanya. At sabi, pinili niya yung kadustahan, mga kapatid, sa pangalan ng Panginoong Jesucristo kaysa maging anak ng isang paraon. Diba? Merong mga pananampalataya, di ko nahihimayin, mga kapatid, dun po sa Hebrews chapter 11, basahin niyo, mga kapatid. Sa pamamagitan ng pananampalataya, sa pamamagitan ng ika-6 na pandama nila, mga kapatid, meron silang good commentary or divine commentary sa ating Panginoon. Diba? Si Abraham, sinungaling Pero hindi nasulat sa Hebrews 11, mga kapatid. Nilampasan, mga kapatid, tinignan ng Panginoon yung ika-6 na pandama. Si Sarah na tumawa sa kanyang puso, ang sabi sa Hebrews 11, mga kapatid, binigyan siya ng lakas upang makapagluwal ng bata, mga kapatid, pagkat kinonsidera niya, mga kapatid, na tapat yung nangako. Salamat sa ika-6 na pandama. Dahil wala itong ibang idideklara kundi ang katotohanan at ang salita ng ating Panginoon. Hallelujah. Kaya, mga kapatid, sa pangangaral na ito, mga kapatid, nagbunso dito para makita natin at tingnan natin ng tama yung nilagay ng Panginoon sa atin. Huwag niyong magaanin, huwag niyong maliitin. Dahil yan mismo, mga kapatid, ang bahagi ng Panginoon na nasa sa inyo. Amen. Siguro, mga kapatid, hanggang dito na lamang ang pangaral ko. Hindi ko na ito, mahaba pa yung ilan. Pero ang Panginoon ang bahalang maghimay ng iba pang salita, mga kapatid, dahil kayo merong ika-6 na pandama. Na kahit hindi ko sabihin direkta ang isang mensahe, nauunawaan ninyo dahil naaabot ng ika-6 na pandama. Salamat sa ating Panginoon. Tayo po'y tatayo, mga kapatid. Salamat sa ating Panginoon at nais ko nang ibalik sa inyo pong MC. Amen. Thank you, Lord. Siguro manalangin lang tayo. Dear Lord Jesus, marami pong salamat muli sa mga salita po na ito na patuloy, Lord, na nagbubunsod upang balikan namin, Panginoon, na tingnan namin ng tama, Panginoon, ng inilagay mo sa aming puso. Dalangin ko, Panginoon, ng ika-6 ng pandama, Panginoon, ng bawat isa, Panginoon, ay minsan pang magising, lumukso-lukso, Panginoon, sa puso nila, Panginoon, at lumabas sila, Panginoon, dito, Lord, na alam nila na Ikaw ang Diyos, gaya ni Sarah, Panginoon, na minsang tumawa sa pangako, pero ang sabi ng Hebrews, Lord, kanyang kinonsidera ang katapatan dahil tapat yung nangako, Panginoon. Nawa, Lord, patuloy mo kaming samahan, gabayan sa pamamagitan ng ika-6 na pandama. At kung meron man, Lord, na merong nag-i-struggle dito, kung meron man may karamdaman, dinadalangin ko, Panginoon, buksan mo, Lord, ang ika-6 na pandama niya at bayaan niyang kunin, Panginoon, na may pananampalataya ang pangako na ibinigay mo na, Panginoon, 2,000 years ago, Panginoon, sa Kanya. Granted, Father, lubos kaming umaasa at nagtitiwala sa ika-6 na pandama na ito, Panginoon. Lampas sa kung anumang sinasabi at dinideklara ng 5 pandama na meron kami. Maraming salamat sa biyaya mo. Ikaw ang mapapurihan, mataas, Panginoon, sa gabing ito, pagkat karapat dapat ka sa lahat po ng mga papuri. Muli, Lord, maraming salamat sa namin binabalik ang lahat po ng papuri at pasasalamat sa iyong dakilat matamis sa pangalan, Panginoong Jesus. Amen and amen. Thank you, Lord.